Ipinagpatuloy ng Senado ang investigasyon sa umano'y rice smuggling sa bansa. Humarap sa unang pagkakataon ng isa sa mga isinasangkot sa naturang anomalya. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, dumalo si Eugene Pio Quinto, isa sa mga nasasangkot sa rice smuggling sa investigasyon ng Senate Committee on Agriculture and Food. Si Pio Quinto ay isa sa mga incorporators ng Starcraft International Trading Corporation, isang trading company na nauugnay kay alleged rice smuggler Davidson Bangayan alias David Tan. Sa pagtatanong ni Committee Chair Cynthia Villar, pilit na itinatanggi ni Pio Quinto na magkaibigan at kasosyo niya sila Emmanuel Santos ng Jade Brothers Farm and Livestock Inc., isang rice importation company, at si Davidson Bangayan, kahit pa nagpresenta si Villar ng pruweba na nagpapakita sila sa isa't isa. Based on this audit report, nagre-represent ka sa kanila, sa mga iba-ibang kumpanya, na in rice trading, ikaw ang nagpo-process, ikaw ang nag-a-answer ng queries, and then nakita natin na may isang kumpanya, tatlong kumpanya na magkakasosyo kayo ni Mr. Santos at ni Mr. Bangayan. So hindi mo ma-deny na wala kang relationship sa kanila at wala kayong ginagawa together. Sa kalagitnaan ng investigasyon, palihim na umalis si Pio Quinto dahil sa pagsama ng kanyang pakiramdam. May sakit na nagsusuka na. So sabi ng ating lawyer, bigyan daw ng chance to come back next time. Samantala, ipinag-utos naman ni Villar na suriin ng doktor ng Senado si Elizabeth Faustino, isang broker at treasurer ng mga rice cooperatives, upang malaman kung may sapat na dahilan nga ba si Faustino na hindi dumalo sa pagdinig ng Senado dahil sa kanyang gallbladder surgery. Naghain na ng motion si Villar upang i-cite for conditional contempt si Faustino. Kung mapapatunayan na siya'y nagsisinungaling kung bakit hindi siya makadalo sa investigasyon, ay maaari na siyang ipaaresto. Hindi pa din nakadalo ang iba pang mga nasasangkot sa rice smuggling. Kabilang dito sila Emmanuel Santos at David GL Commodities Inc. Ayon sa abogado ni Santos, hindi makadalo ang kanyang kliyente dahil sa pagkahilot hirap sa paghinga. Kasalukuyan pa din na tinutunto ng National Bureau of Investigation ang kinaroroonan ni Lea Echeverria. Samantala, irerekomenda naman daw ni Villar na sampahan ng smuggling charges sila Bangayan at ang iba pang taong sangkot sa rice smuggling. Diba? Do you recommend the filing of smuggling charges sila Davidson Bangayan? Yes. And some of them, meron na silang smuggling cases. So, at least kung napafile ka palagi ng smuggling, you must be a smuggler. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.